Magandang hapon po mga kabarangay. Siyempre po, nasa ikalawang yugto na po tayo ng usapin po ng barangay at SK election. Wala na po tayo sa mga haka-haka at wala na rin tayo sa mga dapat sa mga pag-aalinlangan. Natuldukan na po yan na talagang tuloy na po ang barangay at SK election. Wala na pong makakapigil. Hayaan na lamang po natin yan sa mga taong pinaasa na hanggang sa ngayon ay umaasa, at sa mga taong hindi naman anga-anga pero ginagawang anga-anga ang sarili. So sila na lamang po ang maiiwan dyan mga kabarangay, at yung pong mga progresibo ang isip, mulat ang kaisipan, broad-minded. Nasa ikalawang yugto na po tayo ng kasaysayan ng barangay at SK election. So sisimulan na po natin mga kabarangay. So yun nga po, tayo po ay dadako sa pagpili ng ating mga iluluklok po sa posisyon. Mga kabarangay, alalahanin po ninyo na ang sino man po na mananalo, kapitan man, kagawad, SK o ano ba man, ay 4 po na taon na mauupo sa serbisyo. Kaya kapag kayo po o tayo po ay nagkamali, 4 na taon po tayo mapeperwisyo. Kung ang inyong mga barangay official po ay may mga ginawa naman at nakita po ninyo na may pag-usbong, pag-unlad, katahimikan at napakaraming programa sa inyong barangay, at sa tingin po ninyo ay talagang nag-function sila, kapitan man o kagawad, abay, wag na po kayong magdalawang isip mga kabarangay. Ibalik muli sila sa serbisyo. Wag na niyo silang papalitan at para maipagpatuloy po nila yung kanilang mga nasimulan. Paano naman kung puro forma lamang sila, puro salita, wala po kayong nakita o nakikita na mga programa po nila? Ang masasabi ko lamang po, siyempre po, sigurado dapat na po silang palitan. Halimbawa po, ang dami po ng mga barangay kagawad po naging pabalik-balik sa posisyon po nila. Sa tingin po ng iba ay parang napakasikat or parang may ginawa. Pero suriin po ninyo mga kabarangay ang katotohanan. Siya ba ay may nagawa ng batas, ordinansa o resolusyon na talagang nakatulong sa inyong barangay? O natapos lamang niya ang kanyang termino sa pamamagitan po ng pakaway-kaway, pangiti-ngiti at pasayaw-sayaw? Mga kabarangay, kailangan po ay malaman na po ninyo sa mga panahong ito na ang barangay kagawad po ay gumagawa po ng batas para sa kagalingan po ng barangay. Yes po, yan po ang tunay at katotohanan. At ang kapitan po mga kabarangay ay kung sa ating national na pamahalaan, ang Pangulo po ang ehokatibo o executive, tagapagpaganap. At ang mga mambabatas po, congressman o senador, sila po yung mga legislative o legislatibo, mga gumagawa po ng batas. Pero sa kapitan po, nasa kanyang lahat ang mga iyan, at may police power pa po ang kapitan. Kaya dapat po nakita po ninyo iyan sa inyong kapitan kung napangsyon po ba niya itong mabuti, ang tatlong iyan. Kung aspirante naman po ang pipiliin ninyo or titingnan ninyo, o ang ibig ko po sabihin, kikilatisin, kailangan po alam niya ang mga yan, alam niya ang tatlong yan, at dapat po ay kaya niyang ipatupad ang mga iyan. Ulitin ko po, nasa punto na po tayo ng pamimili mga kabarangay. Sana po ay huwag pong ipagpapalit ang napakaliit po na halaga sa 4 na taon po. Yes po. Aanhin mo yung 1,000, 2,000 kung wala namang gagawin ang kapitan mo o ang mga kagawad na magbabayad sa'yo. Pwede mo naman kasing kunin yung 1,000 na yan o 2,000 eh. Kung sa iniisip mo
na binibili nila ang iyong boto at wala talaga silang nagawa habang sila ay nakaupo, siguradong wala pa rin silang gagawin kapag pauupuin mo silang muli. Kunin ang pera, iboto ang karapat-dapat. Real talks based on facts.